Kumusta mga dear friends? Kini si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong mapaminawan nga sigurado ko nga makuhaan ninyo og daghan nga mga pagtulunan ug inspirasyon sa kinabuhi. Ayaw kalimot pag-subscribe sa channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Pwede sa ninyo ipadala ang inyong mga kaagi sa kinabuhi sa papajoesuperb@gmail.com. Daghan kayong salamat. Matod pa nila nga ang kinaiya sa tao di gyud mausab bisan pag-unsaon nimo pagpakaron ingnon or di ba kaha honest to goodness nimong giusab ang imong naandan pero mas laid lang kagamay ug mapunta sa laing direksyon mugawas na dayon ang tinuod nga pagkaikaw. Karong apuna paminaw nato ang suwatampo sa kababae nga taas og panlantaw nga mausab ang iyahang bana. Unsa kaha ang binuhatan sa iyang bana nga gusto niyang usbon. Paminaw nato dinilang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Joe, una sa tanan mangayo kog katahuran nimo ug sa mga tigpaminawan sa imong programa. Magpasalamat na lang pud ko daan sa pagbasa nimo sa ako ang kaagi. Ako di ay si Casey nga taga Cebu ug dunay duha ka anak nga nagpangidaron og 6 ug 3 anyos. Kini nga akong istorya nagtuyok ra gyud sa pait na akong kaagi sa akong bana nga taguon na nato sa pangan nga Paulo. Sa wa pa mi naka-decide nga magpakasal ni Paulo, 5 years pud mi nga ang gidugayon sa among relasyon isip man nag-uyab. Nauyab na ako si Paulo diyang pareho pa lang ming first year college sa parehong university sa amuang giskwelahan. Daghang kong mga suitors niadto pero sa tanan lalaki si Paulo ra gyud ang akong gipili. Dili tungod kay gwapo o sikat siya sa school, isip usa ka varsity player sa basketball. Kundi buutan siya og very lambing kaayo nako. Very caring, very thoughtful ug usahay makaingon ka nga he's too good to be true. He's impossibly perfect. Nasulti na ako kini Papa Joe tungod kay sa tinuod lang layo ra kayo sa pong nga perfect si Paulo tungod sa iyahang kababaero. Bisan pa niya tong uyab pa mi pag college kadaghanan ako siya hapit masakpi nga dunay babae. Pero tungod sa iya kamaayong mamakak, wag ko ebidensya. Uyab pa lang mi magsige na mig-away tungod sa selos. Ako ang silusa kaayo kang Paulo tungod kay do na masabyug ko'y basihan. Pero si Paulo, bisan pagpanitan, di gyud mo angkon. Di sab siya makig-away. Usa ka lambing lang niya nako, malukmay dayon ko. Magpakasal na lang ta, Casey, para di na ka magsigduda nako, para ma-prove yun ako nimo nga sa tibuok katawan sad nga love kiti ka. Matod pa ni Paulo diri nako. Mura kong naglutaw sa panganod diyang nadungog na ako ang proposal ni Paulo. Dali kayo ko nga nakatubag og yes. Okay naman sab mi magpakasal tungod kay pareho na mi nakahuman sa among kurso. Ug doon na sa mi mga stable job. Nagrent dayon mi og apartment ni Paulo para among kapuy-an after sa among kasal. Ingon ana siya ka responsable Papa Joe. Fully furnished ang apartment para wa na ko namin daghan pang una-unaon sa pagpamalit o mga gamit sa balay. Gihikay dayon ang among kasal ug sugad niadto pareho namin na busy sa among trabaho ug sa pag-comply sa mga requirements sa simbahan. Naka-decide mi nga mo hire na lang og wedding planner. Gi-meet up na mo una ang wedding planner para masigurado nga dili gwapa ug sexy. Nakailan na kay ko sa akong pamanhunon Papa Joe. Nga makakita ka ni gwapa o sexy muraga irong buang nga magtutuo dayon ang laway. Thank God kay tambok ang ako ang nakuhang wedding planner. Unang meet up na mo tulo ni Paulo, nagkasinabot na dayon mi.
Why problema nga nasugatan tungod kay nakakonsentrate si Paulo sa gipangsulti sa wedding planner. Usahay ito ni mga time nga si Paulo ra ang makig-meet up sa wedding planner kung busy ko sa opisina. Relax naman ko kay kaybaw ko nga di matrak si Paulo og mga tambok. Pero ang wala ko masayri nga so sa kay gayon niya na samtang nagkita si Paulo nga among wedding planner, nakuyog sa wedding planner ang iyang sister nga dunay mga qualities nga makapasiga sa mata ni Paulo. Dili kayo gwapa ang babae pero sexy kaayo og taas pagyud. Nagkasuod silang duha og nagtext-text og nananaw pagani og sini. Dito na ko sila nasakpan. Paggawas nila sa sinihan, natusab nga doon ako'y ka-meeting sa admin sa maong mall. Tapad raman pod ang sinihan sa admin office sa maong mall. Sa una na akong kita nilang duha nga sweet kaayo samtang nanggawa sa sinihan. Gilugod pa nako ang akong mga mata kung wa pa ko malibat para maklaro gyud nako Papa Joe. Pero di ko pwedeng masayop. Sa tanang anggulo sa lawas ni Paulo, nakailan na kaayo ko. Nasyak ko og wa makalihok. Lami kayong duulon og sagpaon si Paulo pero di man sab ko bastos nga pagkababay og di ko gusto nga mag-iskandalo. Nakalakaw nagpila ka metro si Paulo ug ang babay, wa man hinuon sila gibuhat nga holding hands or unsa ba. Basta makailagi ko kung sweet kayo sila. Nga murag pinugngan lang ang mga lihok pero dunay gikahadlukan. Labi na si Paulo nga sigig panlingi-lingi sa palibot. Padayon lang ko nga nagsunod silang likod nga nagsigi pagkatawanay samtang nag-isteryohanay. Nakaygayon kong paspas ako ang mga lakang ug ako silang gibertikan unya niya tubang ko nilang duha. Murag ni hubas ang dugo ni Paulo pagkakita niya nako. Luspad kayo, gipaningot dayon bisan og bugnaw kayo ang mall. Cellphone, matod ko pa kang Paulo. Casey babe, nakunsa ka diri? Paningkamot pagpatay Malaysia ni Paulo nako, nakasmile paghilaw kaayo Papa Joe. Business matters, doon ako'y ka-meeting diri. Sige na, ambi mong cellphone. Kaya og dili nimo ihatag karon dayon, mag-iskandalo ko diri ug mawawan pa ka. Sige na. Ambi ang imong cellphone. Matod ko pa niya nga bisag hinay nga akong tingog niya to pero isog na kayo ko. Ang babae na ginahinay nag-atras hangtod nga nakalayo na kini kanamo. Klaro kayo nga nahadlok. Babe, sa balay lang ta magstorya be. Please lang ihatag nako akong nimo ako cellphone. Basahatan na ng cellphone basta dito lang inikabot nato. Dili kay wow kayo, please. Halos magpakiluoy si Paulo nga manguli na lang lagi mi. Og dito niya ihatag na ko yung cellphone pero wag ko musugot. Hangtod nga wala na siya nahimo, gihatag niya ang yung cellphone ug dito ako nabasa ang ilang mga conversation sa mga babae. Nagtuo ang mga luha sa kalagot samtang nagbasa ko sa ilahang mga messages. Ako nadiskubrian nga usa ka semana pa lang sila nagkaila nagdate dayon. Nabasa pa nako dito Papa Joe nga plano di ay nila nga manood og motel after sila mananaw og sine. Gibalik na ko kang Paulo ang iyang cellphone unya ako siyang gibiyaan. Ug wa na sa akong nahuna nga nibalik sa akong gitrabahoan. Gilak na ko ang pultahan sa akong office ug dito nihila kog kusog kaayo. Wa na ko kabantay kung pila ko ka oras nga naghilak ug wa na ko panambalinga ang mga telepono nga nagsigi og bagting hasta pa nga akong cellphone. Taon-taon doon ako'y nadungog nga tuktok gikan sa gawa sa pultahan sa akong office. Bildo ang pultahan sa akong office nga doon ay blinds pero makita nako ang pamayhon sa akong best friend nga at the same time akong assistant supervisor nga si Lenny. Nagsiksinyas nga pablihan ang pultahan. Di baro ko og ako siya nga giablihan. Nitutok si Lenny nako og pagkakita niya sa kuha nga hitsura. Kinahanglan pa ba kumangutana? I know, usa ka tawo lang ang makahimong samaan nga naw nga. Matod pa ni Lenny nako. Bisan og usaon ako pahid sa akong mga mata para mohubas ang mga luha pero klaro gihapon kaayo nga gikan ko nga naghilak. Hubag kaayo og puwa kaayo ang ako ang mga mata Papa Joe. Don't tell me. Dili na ko madayon og suot ang akong gown ha. Mahal ba ya in taon to kaayo day? Ayo saya nga ako pa facial og ako ang whole body bleaching. Matod pa ni Lenny nako nga mao akong maid of honor Papa Joe.
Sa iyang gisulti ni samot inoon kog hilak. Naunsa nam sa buday ka ha? Unsa nam sa gibuhat ni Paulo this time? Don't tell me nihirit pag yun si Panchicks nga kaslunon naman mo. Pangutana pa na sa akong best friend. Ang sister sa among wedding planner, Lenny, mao iyahang ka-date. Ug ako pag yun silang nasakpan. Tubag pa nga naghilak na sa bugtaman. Sus, Mariusip anang Paulo, oy. Usa ka buwan na lang kaslo na mo niya, wapag yun na siya mag-usab. Nasuko na sa mga amiga ug matod pa niya nga angay na kong timbang-timbangon ang sunod na kong desisyon. Kung angay pa ba na kong padayunon o dili na ang among kasal ni Paulo. Una-una Casey, nga lifetime commitment na ang marriage nimo. Once makasud ka na lisod na igawas. Ika na'y bahala, kailan kang Paulo ba? Pila na bitaw mo katuig nga managuyab. Mausap na ang nasa kong unahuna, Papa Joe. Kung ako'y pabuton, di na ko idayon ang among kasal, pero unsaon naman lang ang dakong kauwaw. May skandalo mi. Ang akong mga ginikanan nga to as Australia nakapalit nag ticket sa eroplano ug doon na ako'y wedding gown. Kompleto na ang entourage, ang venue sa reception ug nabayra na. Everything is set na para sa among kasal ug pizza na lang yun ang gipaabot, Papa Joe. Alas 8 sa gabi niadto pero wag yun ko niuli sa mua kay kahibaw ko nga tuwa si Paulo nagpaabot nako. Wa sa ko biyain ni Lenny sa office kay dili siya gusto nga mag-inusara ko. Day, kahibaw ko nga di pa ka muli sa inyo ha. So namalit kog food na to ha. Ay no gigutom na ka ug ako sab. Mubalik ako dayon. Wala na si Lenny ug ako na lang ang nasa opisina ug gibati na ko ang tumang kakapoy. Stress kayo ko. Sakit kaayo ang akong ulo ug dughan. Wa abti og 5 minutes doon ako'y nadunggan nga kasika sa gawas ug nagtuko nga nakabalik dayon si Lenny. Pero pag-abli pa nako sa pultahan, nakita nako si Paulo nga nagbit-bit og dakong bouquet sa mga buwak. I'm sorry babe, please dili na mausab. Nakaibaw na ka nako. Wa ra gyud to. Dito seryoso sa sister sa atong wedding planner. Why na itabo na mo? Ang kuno ko nga sayop gihapon pero kasluno na biya ta. Please pasaylo ako bi. Promise na ako nimo nga di na jud ko musab. Kung kasal na ta, di na ka na mitabo, mag-usab na gyud ko. Nagluhod pa sa kong tubangan si Paulo samtang nagunit sa dakong bouquet sa mga buwak. Nagluhod nga nagpakiluoy na ako. Doon na pagani gamayng luha, Papa Joe, nga nag-ung-ung sa kilid sa iyahang mga mata. Mao katong eksena ang naabtan ni Lenny. Nakita niya si Paulo nga nagluhod sa akong tiilan. Wa na lang nitingog si Lenny. Gibutang niya sa akong table ang food o nisinyas nga moadto sa iyahang table. Unsa pa may mabuhat na ako, lahab na ako si Paulo. Siyempre, mao na'y unang rason nga magpakasal ko niya. Nakaset na ang tanan sa among wedding so unsa pa may akong mahimo gawa sa pagpadayon sa among kasal. Gi-fire out na ako ang among wedding planner ug ako na mismo ang unay kung dunay may mga lihukonon party sa among kasal. Yes, Papa John, nadayon gyud ang among kasal ug sud sa among panagtipon isip bana og asawa, gipakita man pud ni Paulo nga nag-usab na siya. Kumanuroy mi sa mall ug magkatagbo mig mga gwapa ug sexy nga babae, di na siya mulingi. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gituman ni Paulo ang iyang gipromise. Wa gyud ko na sayo pagpakasal sa kumpana. Happy ang among relasyon hangtod nga ni mabdus ko ug nakapanganak ko sa among kamagwangan nga si Baby Zia. Responsable, good provider, sweet and loving father ang akong husband. Mao kana ang pipila lang ka maayong quality sa kumbana. Usa ra gyud ang iyang diferensya, ang iyahang pagka babaero. Nga siguro kung naa sa imong dugo, bisan pa og unsaon nimong likay, bisan unsaon nimo pa og pugos ug usab sa iyang kaugalingon, magbalik-balik gyud mao gyud iyahang kinaiya, babaero. Mga usa ka buwan pa lang niadto si Baby Zia diyang nakabantay ko nga dunay mo comment sa iyahang Facebook nga mga babae. Inig-check na ako sa profile, mga gwapa ra ba, Papa Joe? Pero wa na lang nako napadak-a kay wa man sa ko'y nabasa nga bati. Daghang mga kliyente si Paulo sa iyang trabaho kay naaman siya sa sales. Ug usa pa, nakita masab nako nga nag-usab na siya. Pero usa ka hapon niya na diyang nag-jogging si Paulo, nabiyaan niya ang iyang cellphone sa balay. Nadunggan nako nga nagsigig ring ang iyang cellphone. Pagtanaw nako pa sa caller usa ka Mr. Lim.
Nagduha-duha ko kung ako bang tubagon kay sigurado ko nga kliyente niya sa ngan palandaan nga usa ka Chinese businessman. Negosyante na kayo og dating. Pero nagsigi pa gyud og ring nga muhunong lang og kadyot unya magsigig bagting. Importante gyud siguro kayo ang tuyo ni Mr. Lim. Mao nga naka-decide ko nga ako na lang tubagon. Pagpislit na ako sa cellphone, wa pa gani ko makahilo, nakadungog na dayon og tingog sa pikas linya. Paulo, unsa man gyud, sige makagsaad nga mo bisita pero wa man gyud ka motunga. Pagsultin lang og nabugnaw na ka sa atong relasyon. Okay ra man sab nako, parang kahilang ko. Usa ka babae nga isog kaayo sa pikas linya ang akong nadungog. Hello? Kinsa day ni? Wa para ba si Paulo diri nagjogging pa? Ilan ning katabang? Tubag ko pa. Wa ko mutug-an nga asawa ko ni Paulo kay doon na pa ko'y gusto nga ipangutana sa babae. Pero wa na kini mo tubag ug dali nga gi-off ang cellphone. Nisurok dayon ang akong dugo sa kalagot. Mixed emotions ang akong gibati nitong higayuna, kasakit, kaguol, failure, disappointment, nagsagol tanan Papa Joe. Pag-abot ni Paulo, ako day siyang gisugat. Nanawag ni mo yung Mr. Lim, oh. Matod ko pa niya. Nang luspad dayon ang naong ni Paulo pagkadungog sa pangan nga Mr. Lim. Onya, imong naistorya ang iyang sekretary? Nagbunga-bunga pa o pamakak ni. Dito naglagot nagigugtaman og ako siyang giduol og ihapak ang iyang uo sa cellphone. Nakasyagit sa kasakit sa iyang ulo si Paulo. Klaro na kayong imong babae nga nanawag, mamakak pagyug ka sa? Bagaag yun imong naong, uy, abi na ko nag-usab na ka. Syagit ko pa niya. As expected, tudo ang pamakak ni Paulo kay lagi dili niya uyab ang nitawag. Sekretary ko no sa iyang client. Pero wagi ko mutuo. Kay dili bay ako bugo, Papa Joe. Ako siyang gipalayas pero bisag yunsan ako siya hingilin. Gilabay pagay na ako yung mga sanina sa gawas pero di gud siya mulayas. Gidawat rasam niya ang ako mga sukmag ug patid. Bisan pa kunog ako siyang patyon. Di gud siya mobiya sa mua. Kung di ka mulayas din pues ako'y mubiya. Manglayas mi din sa imong anak. Matod ko pa niya. Wa na siya kabugong diyang gidala na ako si Baby Zia ug ang yaya. Niadto mi sa balay ni Lenny nga akong amiga kay di ko ginahan nga muadto sa mua. Kay mahibaw-an pa sa akong mga igsuon ang among sitwasyon. Walay kasayuran ang akong maginikanan og mga igsuon sa tinuod nga kinaiyan ni Paulo. Sukad pa niya itong uyab pa mi. Nalipay ko si Lenny sa among pag-abot sa ilaha. Sus, kundi pa mo mag-away ni si Paulo, di sab ka mo bisita diri nako, Casey. Okay ra kayo karimo diri sa among panimalay. Bisan pag pila pa ka tuig, matod pa ni Lenny. Salamat kay Lenny ha, pasensya na ka kay ikaw ra gyud ako madaganan. Usaon man ikaw ra may nakabaw sa tinuod namong sitwasyon ni Paulo. Tubag ko pa. Ambot ba ng Paulo nga dili mo gyud na mahimo og di ka pamabay? Gusto pa may gipangita niya nimo nga kagwapa nimo Bisan pagbagong anak pero wa gyud ka ni tambok. Basin og di na nimo siya padulgonday. Matod pa ni Lenny. Dili ba oy? 2 ka semana pa gani si Baby Zia ni hangyo naman gani. Sa tinuod lang ako gyud nang gibuhat ang tanan niyang gusto. Naibaw ka ana, dili po ko mangaway niya. Ako po na siyang gitiman pag-ayo. Bisan og kapoy ko sa trabaho. Gigakos na lang ko sa akong best friend kay naluoy kayo siya nako. Pagkaugma, nagkuwig namin ni Lenny padung mo trabaho samtang si Baby Zia gibantayan sa yaya. Nagdungan sa mi og uli ni Lenny sa balay pagkahuman sa among trabaho, gabi na diyang nabot mi ni Lenny sa balay. Og nakuratan pa mi diyang nakita mi og tawo nga nagbarog sa gate, si Paulo. Nagwarawara pa sa iyang kamot si Paulo og gisugat ang sakyanan ni Lenny nga mura bag gusto nga magpaligis. Pagnaog naman duha ni Lenny sa sakyanan, gisugat dayon mi ni Paulo nga basa kayong naong sa luha. Pura kining bata nga pinabako-bako pa kayo unya nagluhod-luhod pa sa among atubangan. Casey, babe, pasayloan ako. Gimingaw na kay kuninyo ni Baby Zia. Please, mamauli na ta sa ato. Di ko mohawa diri, magluhod ko. Di ko mo tindog ug di nimo kuhaon ang atong anak mamauli sa ato Matod pa ni Paulo nga luoy kay naong. Nga sige pagtuo ang mga luha ug ambot lang kaha og dili baton luha sa buaya, Papa Joe. Wa na ko masayod. Og tinuod ba ka atong luhaa o naanan na gyud siya sa iyang acting every time nga masakpan ako siya nga mamabay. Hangtod si Lenny,
Murag nadala sa acting ni Paulo. Siya pa'y nag-unag kaluoy sa kumbana ug nisuggest nga mukuyog na lamig uli sa mua. Yes, Papa Joe, nadala yun sa paghilak-hilak ni Paulo. Niuli mi sa amo og nagsugod sa mi og bag-o kay lagi ko no mag-usab na gyud siya. Pagkaugma gani gisundo ko niya sa opisina og gidala sa usa ka simbahan nga lain nga relihiyon para mo join ko mi og prayer meeting. Giyon na sad nako siya. Bisan og Katoliko gyud ko, ug ako mga ginikanan pero willing ko nga mobalhin og bisag unsang reliyon kung mao man kanay makapausab ni Paulo. Regular mi nga mo join sa ilahang prayer meeting ug mo attend sa mi sa ilahang church service kada Domingo. Naka-decide pagani ko nga para maka-focus ko niya ug sa among anak nga mo resign na lang ko sa among trabaho ug mao kini ang akong gibuhat. Pila ka buwan ako nga full-time mom, ang akong tanang oras gi-devote nako sa kumbana ug anak. Di ba ta sayon kay naanad gyud ko nga dunay trabaho ug dunay income. Pero mao na kini nga makapa-improve sa mong relasyon ni Paulo, buhaton ako tanan Papa Joe. Hapit na mag-usa ka tuig nga peaceful na ang among pagpuyo. Padayon gyapon mi sa among prayer meeting twice a week ug church service every Sunday. Gigna na gani mi sa pastor nga pwede naming bunyagan sa ilang relihiyon. Pero usa ka adlaw ang nilabay, doon na sa kuy laing nabantayan sa mga lihok sa kumbana. Ikulbaan na rayon ko kay familiar na nako ang iyahang mga aksyon every time nga makasala ni siya nako. Kana bang murag lack of concentration, absent-minded, murag pirming nervyuson. Pila ka semana nga balisa si Paulo kung ako siya pangutanon mutubag naman siya nga daghan ko siya problema sa trabaho. Og medyo kapos nami sa financial kay siya naman lang ang nagtrabaho namo. Nakasabot ko niya kay bisan pa nga paggamay pa wa na ko magduda nga doon na siya laing babae. Pero sayop lang gihapon ko Papa Joe. Tungod kay usa ka adlaw ana nitawag ang akong sister. Casey, naon sa man mong Paulo, nag-away mo? Pangutana pa sa ako igsuon Papa Joe. Ha? Wa man te. Ano di ay? Okay naman mi Paulo. Tubag ko pa. Kung okay mo, i-check imong Facebook. Doon nakatag dito nga bati kayo basi na-scam mo. Matud pa sa akong ate Papa Joe. Gi-open dayon ako ang Facebook kung nasiga akong mga mata sa akong nabasa. Usa ka Facebook account sa babae ang nagtag nako og ni Paulo silang picture duha nga sweet kaayo. Mga picture nilang duha nga naginagbayay sa usa ka lugar nga dili pamilyar nako. Dunay nagtapat silang duha nga naghigda sa kama ug dunay say nagakos ang babae sa likod ni Paulo. Computer engineering graduate ko Papa Joe mong di ko mailad. Nakaila kayo ko og genuine ba ang photo or edited. Og sa ko nakita, I'm sure nga dili edited ang maong picture. Nalusno ko sa ko ang gibarugan dungan sa pagtuo sa akong mga luha. Niring akong cellphone og si Paulo ang nanawag. Casey, ayaw gyud pag-open og Facebook ha. Please lang, ayaw pag-open kay dunay problema. Matud pa ni Paulo nako. It's too late Paulo oy. Nakita na nako ang inyong mga litrato sa imong babae. Mao day nga lahi na sa kay kagdilihukan. Dituo pa ko nga problemado lang ka. Problemado ka sa trabaho o kwarta. Pero bakakon man day ka. Hangtod siguro sa tibok nimong kinabuhi bakakon na gyud ka. Daghan pag mga drama si Paulo nga naagyapon ang iyang hilak-hilak pero wa na ko maminaw og i-off nako ang iyahang tawag Papa Joe. Sunod nga nitawag nako si Lenny nga nakita sa mga picture o sa nakatag nako unya nitawag sab si Mama gikan sa Australia og nasuko kayo siya ni Paulo. Dali ko nga nanghipo sa akong mga gamit o nanguli mi sa mua. Sa balay sa mga ginikanan naluoy kayo nako ang akong mga igsuon ug silang tanan suko na kayo sa kumbana. Pagkagabi niabot dayon si Paulo pero wa ko matubang. Si ate ang natubang ni Paulo ug gilabhan dayon ginig kasaba sa akong mga igsuon o sa akong igsuon. Gibuhat dayon ni Paulo ang butang nga master na kayo siya. Maghilak-hilak para kaluy-an og si ate na dalagyod sa iyahang acting.
Dito kang ate, gisulti ni Paulo ang tanan parte siyang iyahang kabit nga si Chelsea. Mao kuno ipangani ini, usa ka minyo o dunay usa ka anak. Natintal kuno si Paulo sa babae tungod sa paluy-luoy effect nini kay problemado sa iyahang bana. Hangtod nga de-develop og taman si Chelsea niya. Diha na gibatig kahadlok si Paulo diyang gibuwagan sa babae ang iyang bana kay gusto na kuno nga mukuyog kang Paulo. Na in love na taman kang Paulo ang babae o murag na obsessed na sa akong bana. Gibuwagan kuno kini ni Paulo pero di mo sugot ang babae og muinom kuno magpakamatay o i-post sa Facebook ang ilang profile pictures. Nagtuo si Paulo nga hulga lang ang gibuhat ni Chelsea pero gitinuod gyud sa mga babae kay gugmahan gyud kuno kaayo ni sa ako ang bana, Papa Joe. Pero bisan pa sa kung naibawan wa gyapon ko makausab sa kung pananaw sa kung bana. Siya pagyapon ang sad-an sa tanan in the first place nganong nakigrelasyon man siya og lain og minyo pagyud nga babae. Di na nako madawat si Paulo. Tinuod, mahal pa nako siya pero sayang gibuhat rin nako, di na nako siya mapasaylo. Giingnan ako si ate nga di na napasudlon sa bahay si Paulo ug nituman man sab si ate sa ko ang hangyo niya. Way hunong si Paulo sa pagtawag o pag-text nako pero di na nako siya tubagon. Nag-change pa kong number para di nagig ko niya makontak pa. Gilikaya na sab nako ang pag-open sa FB. Pero diyang wa malikayi nga natintal kong Facebook Papa Joe, doon ako nakita nga private message o dili ni gikan ni Paulo. Kung dili, gikan sa ka-account nga nagamit sa pangalan sa lalaki. Why-lang friends ang profile. O klaro kay nga gibuhat lang ang account para mo message na ako para manghadlok. Matod pa sa mensahe, nakaila ko nimo, swito ko sa imong daily routine. Maghatod ka sa imong anak kada buntag sa school. Nindot kay eskwelahan nimong anak, mahalon kaayo, animal ni imong bana. Nahadlo kayo ko sa message, hanggang kung naununaan, mao si Chelsea ang kabit ni Paulo. Nisumbong ko sa akong ate o among gitrace ang FB account ni Chelsea. Tusog yun kaayong bayhana, kay bisan o gi-confront na siya ni Paulo sa iyang pag-post sa ilang picture, wag yun mo angkon. Di kuno siya ang iyaha ang Facebook account ug labaw sa tanan. Di siya ang nag-post sa picture nila ni Paulo. So kaniya to nagsige na kong kahadlok. Labi na maghatod ko sa akong anak sa school. Safe man ninon akong anak kay stricto man kaayo. Di makagawas-gawas sa mga bata o dili mismo ang mga ginikanan ang mukuha. Ang ako lang ikadlukan basin ka ng muli mi sa akong anak o gatangan mi sa daan. Bisan pa og nakasakyanan mi mahadlok gyapon ko. Gikontak sa akong ate, si Chelsea pinagi siyang Facebook account o gigipangutana kung siya bagyod ang nag-threat na ako pero nibalibad ni. Sa gikaingon ko na dili ako ang nag-post sa maong mga pictures. Minyo sab ko og bisan og buwag nami sa kumbana, doon ako'y anak. Di ko gusto nga mawawan ang akong anak. Ug usa pa, wala nami ni Paulo, di ba? Di ba dili raman ako ang babae sa imong bana? Basin og ang uban ang mga babae sa imong bana mo'y nagbuhat ana. Dunay point si Chelsea. Sa kadagana nauyab ug ipangkabit sa kumbana. Dili na namo sigurado kinsa ang among kaaway Papa Joe. Ni samot ako kakulba diyang tuna na say ni message nako laing account nga nag-threat namo og sa akong anak. Halos kada adlaw makadawat ko og mensahe sa lain-lain nga mga dummy account. Nahulga na gyud ang among seguridad mao nga gikuyugan ko ni ate sa NBI para mo report sa mga threats nga ako nadawat. Ug matod pa kuno nga i-trace kuno nila ang IP address. Hangtod nga mailhan nila ang tao nga magsigig panghadlok namo. Nahadlok na kay ko Papa Joe. Okay na ang tao ako ra, pero giapil manggod ang akong anak. Unsay sala sa akong anak. Nakahilak na sab ko nga maguna-una, nganong nakasud ko ganing klase nga kinabuhi. Unta, wa na lang ko nagpakasal kang Paulo. Doon na nagyud tay sign dihang nasakpan na nako siya nga nikiringking sa igsuon sa mong wedding planner. Di ato palang unta nga gi-cancel na lang unta nako ang among kasal, pero wa na ko buhata. Gipagadayon yun nako bisan og di ko sure. Kung wa pala ko mapakasal kang Paulo, dili unta ko makasugat og sama kakubot nga kinabuhi. Og naapil pagyud ang akong anak nga way kalibutan sa panghitabo. Sobra na kayo ko ka-stress, usahay magpanic attack ko.
Mura kog di makaginawa every time nga mag-open ko sa FB ug makadawat ko og message sa lain-laing dami account nga puros pang panghulga. Kung akong replyan ang message, di man sad siya mo reply. Dili gani mabasa ang akong message kay gi-deactivate man dayon niya ang account. Kung kinsa man gani nagbinuang nako, maura gyud kaayo kay wa man ako masakpi. Bisan sa mga NBI tungod kay lain-laing internet cafe ang iyahang gigamit nga computer. Usa ka adlaw niya na, tungod sa akong sobra ka stress o kahadlok, nakabati ko ping-it sa kong tiyan. Taud-taud na ko naka-feel o basa nga tubig sa kong paa. Paghikap na ko kulor puwa, dugo di ay ang niagas. Og netong ikayuna, wa pa ko idea nga nagsabak day ko sa among ikaduhang anak ni Paulo. Dali ko nga gidala sa igsoon sa ospital ug dito na confirm nga tulo na kabuwan ko nga mabdos. Ug maay gani kay nikapit pa og taman ng bata ug wa gyud ni matangtang. Nakagawas na ko sa ospital ug nakauli na sa balay ug nakabalita siguro si Paulo sa kahimtang kay pagsud nako sa mua diha na sa among sala. Babe, nakabalita ko nga nagsabak ka. Doon na natay laing anak. Doon na manghud si Baby Zia. Hinaot pa nga pasayloon ako nimo. Mangulit na ta sa ato. Nakaibaw ko nga di nakamutuon na ako sa mga promises pero after sa nahitabo nagbasol na ko. Nakamata na ko babe. Dili nagyud ug di nagyud kumusab nga magbinuang pa. Matud pa ni Paulo na ako. Sa akong unahuna, lami kayo siyang singhagan. Lami kayo sagpaon ug balibali pero gikontrol ang gyud nako ang akong emosyon. Di ko gusto nga mapiktuhan na sab ang bata nga akong gisabak. Niginhawa og lawom ug yatubang si Paulo. Paulo, gihulga na ang among seguridad sa tong anak. Kada adlaw na lang kong gasigig kahadlok ani. Samot pagyudron nga mabdus ko. Maong hangyon ako nimo, ayaw na pagbalik diri. Og dili nimo masulbad ning problemaha. Ikaw ang hinungdan ining tanan. Tungod kay taslakan kas babae. Daghan na kay nasuko nimo. Daghan na kay nagbinuang o daghan na kay nabinuangan nga mga babae. So please solve this problem. Kung di ka ganahan nga dunay daw tang mitabo namo. Matud ko pa, Papa Joe. Ang akong mga igsuon, ang magpuli-puli o kuyog nako kung maghatod kuha sa akong anak. Naikog na kayo ko sa akong mga igsuon kay doon na po drabas lang ikaw galingon nilang pamilya. Pero wa ko napasagdi. Pila ka adlaw sugad nitong itabua, wa na ko makadawat og private message nga pangpangulga. Wa na sa nipatimaw si Paulo. Medyo nakaginawa na kong tarong. Siguro na-solve na ni Paulo ang problema. O base nakigbalik na kini sa usa sa iyahang mga nakabit. Or base nagbalik na sila ni Chelsea. Tungod kay wa na ko nadawat nga death threats, nisugot na ko nga mangaon mi sa gawas ni Baby Zia nga kami lang. Musimba pod mi matag Domingo. Usa ka adlaw niya to paggawas na mo sa simbahan, dunay nagatang nga babae tapat sa giparkingan nako sa sakyanan. Naka-familiar ko sa iyahang Facebook. O naka-familiar ko sa iyaha tungod sa Facebook nga among gi-search. Siya si Chelsea. Dili lang ko katuo nga ingon niya to kagwapa. Taas og niwangon si Chelsea. Gwapa og nindot manamit. Dili halata nga dunay anak, Papa Joe. Nagkahadlo ko samtang naglakaw paingon sa akong sakyanan ug nagduwa-duwa ko kumudayon ba ko o nga kami rabiyang duha sa akong anak. Nakabantay siguro si Chelsea nga wa na ko mulahos ug lakaw paingon sa akong sakyanan, siya na ang niduol namo. Casey, wait lang. Ayo kadlok na ko di ko mangunsa. Matud pa niya nako. Nakita nako ang sinseridad ug naa sa iyang panagway nga murag harmless man sad. Unsay tuyo nimo Chelsea, di pa ba igo nga giguba nimo ang akong pamilya? Nilampos ka. Wa namin ni Paulo. Imo na siya. So please lang, hangyo ko nimo, hunungan namin nimo ay nasipanghulga na ko sa Facebook. Nagpakahilom na ko, nag-give up na ko sa among pamilya. O imo na si Paulo. Nakita na ko nga nang lugmaw ang mga luha sa mga mata ni Chelsea. Tuhui ko, Casey, dili ako ang nag-death threat nimo. Og hantod kapila ba nako balik-balikon nga di ako ang nag-post sa mga pictures. Dili to akong account. Tubag pa niya. So kumao na, nagunsa man ka didi, unsa may tuyo nimo nako? Pangutana ko pa niya. Dugay na kay ko nangitag chance nga makaduol nimo para lang mga ipasaylo. Gikutkot na ko sa akong konsensya. Gigaba-gabaan na sab kuron.
Nagka-litsi-litsi na mong pagpuyo sa akong anak ug sa akong bana. So, impossible nga kanang gituhuan nimo nga nagsamok-samok sa Facebook. Dili na ako. Siguro laing babae na, Casey, basta di gyud na ako. Tubag pa niya. Doon na ka ba'y nahibawan nga tao o babae nga posibleng nagbuhat sa pangpanghulga nako? Pangutana ko pa niya. Doon ako'y duda, pero di po ko sigurado. Sa pipila ka buwan ng mong relasyon ni Paulo, doon na sa ko'y nahibawan, ambot lang kahaog nasayod ka ba niini? Tubag pa ni Chelsea. Ang sa Chelsea, unsay mong nahibawan? Sulti ko. Doon ay anak sa laing babae si Paulo, dako na ang bata. Ang inahan sa bata, nagsigig message ni Paulo sa Facebook. Maura na, Casey. Maura na ako nahibawan. Nitikig na sab ang akong lawas diya nga ako nadunggan nga kan Chelsea nga may na lang nga gipasud na nako si Zia sa auto nga wa siya nadungog sa gistoryahan namo ni Chelsea. Di ko sigurado og tinuod ba or dili ba nga dunay anak sa gawas si Paulo. Og tinuod man gani, angay pa ba ko nga ma-surprise? Siguro dili na. Usa lang ako masigurado nga nasakitan pagyapon ko bisan pa sa tanang gibuhat ni Paulo. Ang kuno nako nga mahalang gyapon nako siya, Papa Joe. Human sa mga panagstorya ni Chelsea, nibalik mi ni Zia sud sa simbahan. Wanay tao kay human naman ang misa ug nipaduol gyud ko sa altar ug niluhod. Ginoo ko, panalipdi ang akong anak, labi na ang akong gisabak. Lig-una ko, Ginoo, para makasurvive ko sa tanang pagsuway. Labi na sa mga affairs sa kumbana nga bisag unsaon di gyapon siya mawa sa akong kasing-kasing. Unsa may buhaton ako, Ginoo, para mawa niya ang pagbati niya. Di na ko gusto nga higugmaon pa na ako si Paulo. Tabangi ko, Ginoo. Naghilak na ko samtang nagluhod at tubangan sa altar ug wa na ko mabantay nga nakaduol na di ay ang akong anak. Ma, okay ra ka? Naghilak lagi kag taman. Pangutana pa ni Zia nako nga nagtibi-tibi na sab ug kahilako na sab siya nga nakakita nako. Gikakos nako ang anak ug hugot kaayo. Okay ra ko, anak, uy. Nagpray lang si mama nga okay ra pud si baby sud sa tiyan ni mama. Unya ayaw naghilak diha. Pero pila ka semana ang nilabay, doon na nasagoy na dawat nga laing death threats o sa kagyapong dami account Papa Joe. Gikuyawan na sa kubalik o sa akong kahadlok akong research ang Facebook ni Chelsea. Dito pa na ako ni Bawi nga nag-friend request na di ay siya nako. Pag-accept nako kang Chelsea, nakita dayon nako ang iyang account gikan sa iyahang maayong pamilya. Gawas nga dunay kaya, profesional o gwapa o sexy pagyud. Unsa kay iyang nagustuhan sa kumbana? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon, Papa Joe. Nag-type ko og message si Chelsea. Kung gusto ka makabawi, tabangi ko nga mailhan ako ning gasigi og padaog death threat nako. Unaha pag-search ang imong giingon nga babae nga napaangka ni Paulo. Wa na ko magpaabot pa og dugay sa reply ni Chelsea kay dali kayo ni nakasend sa iyahang nga reply. Okay, I'm in. Matod pa niya. Pila ka buwan na nilabay o magpito ka buwan na ang akong tiyan niyanto diyang na-message si Chelsea nako nga doon na siya lead. Nagpatabang ko no siya siyang daddy nga doon ay dagang koneksyon. Salamat, Chelsea, ha? Pero di na ka na ang akong priority karon. Mga nakay nako. Wa masag ko yung nadawat nga message nga or threat karong si manahuna. Tubag ko pa niya. Karon pinung ka mo atras nga gamay na lang kuwang masakpan na nato siya. Doon na ko'y address. Usaman ko yugan ti ka kung gusto nimo. Matod pa ni Chelsea nga feeling close na kayo nako. Murag ikalimtan nako nga dako na siya sala nako. Nganong dili naman lang si Paulo imong padtuon na nabayhana nga nagsigig samok-samok nimo nga siya may dunay kaagi. Pangutana pa ni Chelsea. Wala na magpakita si Paulo nako, oy, abot asa na karon. Wala maghadiya nimo. Pangutana pa nako dan joke ang Chelsea nga dali na kinakabalibad, Papa Joe. Gipasulan na to nako akong relasyon ni Paulo, oy. Tungod niya to daghang kinabuhi ang naguba. Di lang ang inyo hangtod ang akong anak napiktuhan. Mao gani gibuhat ko ni para makabawi nimo. Wa na ko na-expect nga mapasaylo ko nimo or madawat ko nimo as a friend. Makatabang lang ko nimo, okay na nako. Tubag pa ni Chelsea. Nakita masad nako nga sincere si Chelsea sa iyang gibuhat. Halos kada adlaw mo chat nako para mangumusta bisan og di nako siya replyan. Sige lang gyapon chat nako. Ibaliwala na lang unta nako ang lead nga gingon ni Chelsea.
diri kanako. Pero dihang pagkasunod adlaw nakadawat na pugkog laing threat gikan sa ako ang stalker Papa Joe. Pakuntaka imong bana nako ug di ka gusto nga dunay daw ta may tabo nimo. Mao kini ang ako nga nadawat sa private message sa Facebook Papa Joe. Ug gikuyawan na kayo ko. Naatol pa gyud nga wa ang ako mga igsuon ug tuwa sa school si Zia. Ug di pud nako pwede nga samukon si Lenny nga akong best friend kay bag-o lang ning gikasal ug tuwa pa sa honeymoon. Gitsatan dayon ako si Chelsea ug gisultian sa bag-o nako nadawat nga death threat. Iya dayon gikontak ang iyang kaila ug ipatrace kun din gikan ang message. At last doon na fixed result gikan sa usa ka cellphone. Wala na maglangay si Chelsea. Nangay siya tabang sa iyang daddy ug doon na dayon ni escort nga duha ka pulis. Kuyog po si Chelsea ug among gitrace ang IP address sa cellphone nga tigpadadaan og death threats nako. Sa usa ka squatters area, dunay gamay nga internet cafe dito na entrap ang salarin Papa Joe. Ang wa nako damaha usa ka batang lalaki nga edad 11 years old ang tag-iya sa maong cellphone. Tungod kay minor di edad, gipangita ang inahan sa bata nga nara po di ay nagpuyo tapad sa internet cafe. Ang pulis nga nag-interview sa bata nga tungod sa kahadlok nakatug-an kini sa tinuod ug gisulti niya ang tanan gyud Papa Joe. Nabuhat kuno niya tungod kay wa na sila makaon sa iyahang mama. Ang iyang mama nga mao say pag-abot nga naghilak sa kahadlok. Pasaylo ami Casey, di na mo intensyon nga manghadlok nimo. Unsaon man nga lisod naman gyud kaayo mi. Gibuhi na ko nga akong anak nga ako ra gyud. Ni kayod lang ko, nagpa-maid ko, manlaba para lang makakaon ug makapaskwela sa akong anak. Tungod kay wa siya papa, ang iyang papa way pakialam sa iyang anak. Matud pa sa babae nga naghilak Papa Joe. O sa tan-aw nako nga pareho lang may pangidaron pero tungod sa kalisod, sa kinabuhi murag 50 anyos na ang purma ni ini. Anong ako man inyong gitripan? Unsay saan ako ninyo? Pangutana pa nako sa babae o sa batang lalaki. Ikaw wala kay sa. Pero imong bana, si Paulo, nakasaan na mo. Si Paulo ang amahan sa kong anak. Ang imong bana nga, di ka maumulingi sa iyahang responsibilidad. Gamay ra akong gipangayo niya, pero di man siya muhatag. Muhatag man tinuod nga, usa ka libo kada tuig. Nya, dako na kay siya katraso na mo. Nadamay ka lang tungod kay gubot na kayo nga kung asa mi mangitag kwarta. Gusto sa ko nga makatilaw og lami nga sudan, hasta akong anak. Di ko makatuo nga samtang si Paulo naghapi-hapi, nagkaon og lami ang sudan, nagdrive sa sakyanan nga bugnaw kay aircon. Nya dunay usa ka bata nga gigutom nga bisan og palit na lang og bagong t-shirt lisod buhaton. Matud pa sa mama ni Ronnie nga anak di ay sa kumbana. Dito pa na ako nahibaw nga nakapamabdos di ay si Paulo ni atong second year college pa lang mi. Ug gitago gyud kuno niyang taman ni Paulo ug gipasaligan na babae nga iyang gipamabdusan nga mo suporta siya kung makagraduate o makatrabaho na. Pero diyan nakatrabaho na si Paulo, nakahatag lang ni sa kalibo sa iyahang anak pero wa na gyud ni usbi pa. Naminyo na mi. Kung pangayuan daw nila kada Disyembre, ra gyud mo hatag kuno ug usa ra gyud kalibo. Pero diyang ni-resign ako sa trabaho ug si Paulo na lang ang nangita og kwarta. Nang lisod na po siya maong wa na gyud makahatag sa iyang anak hangtod na karon. Di na gani kuno nila makontak o di na mo reply kung chatan sa Facebook. Tungod sa kadesperado sa mag-ainahan, ako na silang gidiskitahan ug ako na lang gichatan sa Facebook o gisigyag hadlok. Naghilak na napakiluoy ang inahan hangtod na sab ang bata og niapil og luhod para akong pasayloon og di ipapriso. Ako nga malumuyo kasing-kasing dali ra kay ko nakasabot sa ilahang sitwasyon. Naluoy ko nila labi na sa bata. Kung si Chelsea nga maoy last nga nakahimong kabit ni Paulo nahimo na ko nga bestie unsa pa kahaning mag-ina nga luoy kaayo. Ang bata nga gipasagdan sa iyang amahan. Niadtod yung taknaan na puno sa kayugot ang dughan kang Paulo. Nigamay ang akong pananaw niya. Sayop di ay ko sa tanan na akong gituhuan sa una nga good provider si Paulo. Responsable ug loving father. Tungod kay si Ronnie, iya manuntang dugo pero iyahang gipasagdan. Si Chelsea nga ganina ra nga naghilom-hilom ni duol ug ni hungong nako. Unsa man pasayloon nimo na o ipapriso nato? Pangutana pa niya. Giluratan ako siya sa akong mga mata. Siyempre pasayloon. Doon na kay cash diha. Gamay ra man gud ning akong dalagod. Nag-save pug ko para sa akong papanganak. Tubag pa nako niya.
Nikuha si Chelsea sa iyahang bag ug nikuha og 5 katag 1,000 pesos ug gitunol niya nako. Nakaibaw na siya ug usaon nako ang kwarta, Papa Joe. Gipabarog nako ang inahan ug anak ug gihatag ang 5,000 pesos. Dawatan ninyo ni Mao na lang ni sa ang ako makaya ron. Gipitpug ko kay mga nakay ko. Ayaw mo kabalaka. Ako ang mukontak kang Paulo para tubagon niya ang iyang responsibilidad ninyo. Sa usa ka kondisyon nga di na ninyo usbon ang inyong sige panghadlok nako ha. Nagkaibaw ba mo nga dakong kalapasan sa balaod na inyong gibuhat? Pwede mong ipapriso ana. Pwede ta mong ipapriso. Pero di man ko daw tang tao. Nakasabot ko sa inyong kahimtang. Matud ko pa nila. Nakatuwa ang luha sa inahan og anak pero luha sa kalipay, Papa Joe. Ako sab murag naibtan og tunog ug na-realize na ko kanindot di ay nga makabuhat kag maayo sa imong isig kaingon. Bisan pa og bati ang ilang gibuhat nako, nakapasaylo ko nila. Ako, Casey. Kanus amang kuno pasayloon, pangutana pa ni Chelsea nako, dihang naa na misud sa sakyanan. Obvious bang napasaylo na tika ikaw gyud? Wa ta ko sa imong atubangan ron kung wa ti ka pasaylua. Tubag ko pa. Akong buot pasabot ba nga dawaton ko nimo as a friend? Gitutukan ako si Chelsea? Yes, napasaylo na nako siya. Pero magpaka-ipokrita ko kung makipag-amiga ko niya. Nakasabot masag ko o nakasabot sa si Chelsea. Mao nga nihilom na lang ni. Nakontak ni ate si Paulo. Wa na din ni nagtrabaho siyang trabahoan sa una. 5 na kanu kabuan nga jobless ni ug wa na lang siya pakita namo. Nipasalig man nun siya nga mo-support siya hang napaangkan. Og doon na naman sa siya bagong trabaho. Tubagon ko nun niya ang iyahang responsibilidad. After 2 months, Papa Joe, gipanganak na ako ang sa kabatang lalaki, human ko nakapahuway ug nabaskog na nang-apply dayon kong trabaho. Doble kayod ko kay lagi single mom ko sa 2 ka bata. Kinahanglan gyud nako nga makasave og dakong kantidad para sa among plite sa Australia. Yes, Papa Joe, na-approve na ang among visa ug kaming tulo sa akong anak adto na. Pahulmon nanti ka og kwarta, Casey, para pamlitin niyo sa Australia. Dawatan lang gud akong offer kaysa magpakapoy-kapoy kag pamaligya online. Matod pa ni Chelsea, Papa Joe. Nakapahiyom na lang ko. Bisag unsaon ako pakita og uga nga tinagdan niya, idot-dot gud niya iyang kaugalingon diri nako. O sige, dawaton na ako imong offer oy, basta wa interest ha. Matod pa niya o matod ko pa niya. Nasayod ko nga gibuhat ra pud ni Chelsea ang tanan, ang paminaw niya makaiban-iba na to sa saan niya diri nako. Actually, di gito iyang sala ang tanan nga nabungkag ang among pamilya. Kung buto no naon, dugay ng guba ang kinabuhi the moment nga nagpakasal ko sa lalaki nga di karapat-dapat, Papa Joe. Sa pagkakaroon niya pa Miss Pilipinas pero nagpaabot lang mi sa adlaw para sa mapaglarga paingon sa Australia. Saon man, pandemic man. Wan ako ihikaw ang anak ang Paulo. Ako silang itagaan og time nga makabanding tungod kay mahal na ako ang akong mga anak ug di ko gusto nga magdako sila nga dunay hatred sa ilang amahan. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa sa akong suwat tampo ug hinaut paunta nga makuhaan ug pagtulunan ang akong istorya. Dinhi na lang kutob imo magtatampo, Casey.